Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding serye ng pambobomba ang muling yumanig sa silangan at timog ng Europa. Kamakailan, binomba ng Russia ang Zaporizhia sa Ukraine gamit ang mga glide bomb habang gumanti naman ng Ukraine sa pamamagitan ng mga pag-atake ng drone na ikinasawi ng 9 na katao sa teritoryo ng Russia at Crimea. Ito ang pinakabagong yugto ng madugong sagupaan na patuloy na nagpapahirap sa mga sibilyan sa magkabilang panig. Ayon sa opisyal na ulat ni Ivan Fedorov, pinuno ng rehiyon ng Zaporizhia, nagpakawala ang mga eroplanong Ruso ng 8 makapangyarihang glide bomb sa loob lamang ng 70 minuto. Direktang tumama ang mga bomba sa mga distritong residensyal ng lungsod na nagdulot ng malawakang pagkawasak sa mga tahanan, pagkamatay ng isang matandang babae at pagkasugat ng 12 dosenang residenteng kasalukuyang ginagamot sa ospital. Sa kabilang panig ng labanan, hindi rin nakaligtas ang Russia sa mga ganting salakay ng militar ng Ukraine. 6 na katao ang kumpirmadong napatay matapos bumagsak ang mga labi ng isang drone ng Ukraine sa Arkipo Osipovka, isang maliit na bayan sa baybayin ng Black Sea. Ayon kay Gobernador Veniamin Kondratiev, hindi bababa sa 40 iba pa ang nasugatan sa insidenteng nagdulot ng matinding takot sa mga lokal na residente. Bukod sa Krasnodar, niyanig din ng magdamag na pag-atake ng Ukraine ang Crimea na ilegal na inangkin at sinakop ng Russia. Ayon kay Sergei Aksyonov, ang itinalagang pinuno ng pamahalaang Ruso sa peninsula, 3 katao ang napatay at 2 ang nasugatan sa pagsalakay noong nagdaang gabi. Bagamat walang ibinigay na karagdagang detalye ang pamahalaang Ruso, malinaw na layunin ng Ukraine na pahinain ang kontrol ng Russia sa mga estratehikong lugar. Ang mga glide bomb na ginagamit ng Russia sa digmaang ito ay kilalang napakahirap harangin at may napakalakas na puwersa ng pagkawasak. Ang mga bombang ito, na nagmula pa sa panahon ng dating Unyong Sobyet, ay nilagyan ng mga sistemang paggabay at kayang magdala ng hanggang 3,000 kilo ng pampasabog. Dahil sa kakulangan ng sapat na depensa ng Ukraine laban sa mga ito, patuloy silang nagdudulot ng malalaking pinsala sa mga gusali at pamayanan. Sa pinakahuling pag-atake sa Zaporizhia, isang 71 taong gulang na babae ang nasawi, habang 31 ang nasugatan, kabilang ang isang 16 na taong gulang na dalaga. Nasira ng mga glide bomb ang 22 gusaling apartment sa 4 na distrito. Bagamat kontrolado ng Russia ang Zaporizhia Nuclear Power Plant, nananatili pa rin sa ilalim ng pamahalaan ng Ukraine ang kabiserang lungsod ng rehiyon. Sa gitna ng tumitinding krisis, inilatag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang bagong estratehiya ng Ukraine sa digmaan. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng makabagong teknolohiya ng mga drone na may malayuang abot na binuo mismo ng bansa habang nagpapatuloy ang digmaan. Ang teknolohiyang ito ay nagbigay daan sa Kyiv na lumagda sa mga kasunduang pangmilitar sa 9 na bansa upang higit na palakasin ang kakayahan nito sa depensa. Sa ilalim ng mga bagong kasunduang ito, makatatanggap ang Ukraine ng pangmatagalang pondo para sa industriya ng depensa nito, habang ang mga kasaping bansa naman ay magkakaroon ng akses sa mga bagong kakayahan sa teknolohiyang militar. Dagdag pa ni Zelensky, kasalukuyan silang nakikipag-usap sa 15 iba pang bansa upang mapalawak pa ang alyansang ito at matiyak ang tuloy-tuloy na suporta sa kanilang paglaban. Inihayag din ng Pangulo ng Ukraine na gagamitin nila ang mga drone na may malayo ang abot upang puntiryahin ang mga estratehikong pasilidad sa kaibuturan ng Russia. Layunin ng estratehiyang ito na pilitin si Pangulong Vladimir Putin ng Russia na pumasok sa isang kasunduang pangkapayapaan. Ayon kay Zelensky, puspusan silang makikipagtulungan sa kanilang mga diplomat upang maisulong ang negosasyong ito sa darating na taglagas. Upang higit na mapabilis ang paghina ng ekonomiya at puwersang militar ng Moscow, nanawagan si Zelensky sa pandaigdigang komunidad na magpatupad ng mas mabibigat na parusa laban sa Russia. Giit niya, kailangang higpitan ang mga umiiral na parusa upang hindi magamit ng mga kumpanyang Ruso ang mga butas sa batas at patuloy na makakuha ng pondong magagamit sa makinarya ng digmaan ng Moscow. Kasabay ng mga diplomatikong hakbang na ito, inanunsyo ni Zelensky ang pagtatalaga kay Rustem Umerov bilang bagong pinuno ng Foreign Intelligence Service ng bansa. Si Umerov, na naging aktibo sa mga diplomatikong pagsisikap na pinangungunahan ng Estados Unidos upang tapusin ang digmaan, ay inaasahang magdadala ng bagong direksyon at mas matalas na kakayahan sa paniktik sa pagharap sa mga banta ng Russia sa loob at labas ng teritoryo ng Ukraine.
Muling nanawagan si Zelensky sa mga kaalyadong bansa na magpadala ng mas maraming Patriot air defense system na gawa ng Estados Unidos. Binigyang diin niya na ang mga Patriot Interceptor ang isa sa mga pinaka-epektibong panlaban sa mga ballistic missile ng Russia. Ayon sa kaniya, dapat gamitin ang mga misil na ito upang protektahan ang mga tao sa halip na manatiling nakaimbak sa mga bodega ng ibang mga bansa. Gayunpaman, may malaking kakulangan sa supply ng mga Patriot Interceptor dahil sa iba pang umiiral na krisis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bukod dito, tila umuurong din si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa nauna niyang pahayag tungkol sa posibilidad na bigyan ang Ukraine ng lisensiya upang gumawa ng sarili nitong mga Patriot system. Sinabi ni Trump kamakailan na hindi pa siya nakagagawa ng pinal na desisyon na nagdudulot ng higit pang kawalan ng katiyakan sa depensa ng Ukraine. Bilang alternatibong solusyon sa pag-aalangan ng Estados Unidos, iminungkahi ni Zelensky na payagan ni Elon Musk ang Ukraine na gamitin ang mga satellite ng Starlink upang matukoy at direktang puntiryahin ang mga lugar na pinaglulunsaran ng mga ballistic missile sa loob ng Russia. Bagamat hindi pa opisyal na kinukumpirma ng mga opisyal kung seryosong isinasaalang-alang ang mungkahing ito, maaari itong maging malaking tulong sa depensa ng bansa, samantala patuloy ang malawakang opensiba ng Russia sa himpapawid. Inatake ng Russia ang Ukraine gamit ang 181 drone na may malayuang abot sa loob lamang ng isang gabi. Ayon sa hukbong panghimpapawid ng Ukraine, matagumpay nilang naharang o ginambala ang signal ng 163 drone. Gayunman, 14 sa mga ito ang nakalusot at nagdulot ng pinsala sa 13 magkakaibang lokasyon sa bansa. Iniulat naman ng Ministry ng Depensa ng Russia na matagumpay na sinalakay ng kanilang mga puwersa ang 4 na malalaking barkong pangkargamento na umano'y nagdadala ng mga supply para sa militar ng Ukraine. 3 sa mga barko ang tinamaan sa Black Sea, habang ang isa naman ay napinsala sa daungan ng Mykolaiv. Bagamat walang ibinigay na karagdagang detalye ang Russia, sinasabing layunin ng pag-atake na putulin ang linya ng supply ng Ukraine. Bilang pagganti sa mga pag-atake laban sa kanilang ekonomiya, pinuntirya ng mga drone ng Ukraine ang isang malaking bodega ng Wildberries, ang pinakamalaking kumpanya ng pamimili sa internet sa Russia. Bahagi ang pagsalakay na ito ng mas malawak na kampanya ng Ukraine na tumama na umano sa mahigit 12 sentro ng pamamahagi ng kumpanya. Nagdulot ito ng matinding pagkaantala sa takbo ng negosyo at kalakalan sa loob ng Russia. Ayon sa pahayag ng Wildberries, nasunog ang isa pa nilang bodega sa rehiyon ng Vladimir, silangan ng Moscow, matapos ang pinakahuling pag-atake ng drone. Kinumpirma naman ni Gobernador Alexander Avdeyev na 3 katao ang nasugatan sa insidenteng nagdulot ng matinding takot sa mga lokal na residente. Ipinakikita ng patuloy na pag-atake sa mga pasilidad ng kalakalan ang kakayahan ng Ukraine na magdulot ng pinsalang pang-ekonomiya sa mismong teritoryo ng kalaban. Bukod sa mga bodega, tinamaan din ng mga drone ng Ukraine ang Saratov Oil Refinery sa timog-kanlurang bahagi ng Russia. Ayon kay Zelensky, paulit-ulit nilang pinupuntirya ang pasilidad na ito upang hadlangan ang supply ng gasolina sa hukbong Ruso at mabawasan ang kita ng Moscow mula sa pagluwas ng langis. Kasabay nito, pinuntirya rin ang Engels Military Air Base na kilalang himpilan ng mga estratehikong bombarderong may kakayahang magdala ng mga sandatang nuklear. Sa pagtatapos ng ulat na ito, kinumpirma ng Ministry ng Depensa ng Russia na naharang ng kanilang mga sistemang panlaban sa himpapawid ang 131 drone ng Ukraine sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Crimea at Black Sea. Ipinakikita ng patuloy na pagpapalitan ng mga pag-atake gamit ang mga drone at glide bomb na lalo pang umiinit ang digmaan at wala pa ring malinaw na senyales ng paghupa. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling nakalantad sa matinding panganib ang mga sibilyan sa magkabilang panig. Isang matinding babala ang ipinarating ngayon ni US President Donald Trump sa pamahalaan ng Iran, kung saan hayagan niyang sinabi na kailangan nilang tanggapin ang kasunduan o tuluyang sumuko. Ang pahayag na ito ay kasunod ng naging reaksyon ng Washington sa pagtanggi ng Tehran na may nagaganap na negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa na nagbunsod kay Trump na ipagpatuloy ang blockade laban sa Iran at patuloy na ipatupad ang mahigpit na mga parusa. Mariing binatikos ni Pangulong Trump ang mga lider ng Iran at tinawag silang hindi mapagkakatiwalaan matapos nilang itanggi ang mga naunang ulat tungkol sa mga pag-uusap. Ayon sa White House, ang pabago-bagong pahayag ng Tehran ay nagpapakita ng kawalan ng katapatan sa diplomasya. Sinabi ni Trump na ang pagtanggi ng Iran ay isang malaking hadlang sa pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon ng Middle East.
Sa kanyang mga pinakabagong pahayag, inilarawan ni Trump ang pamunuan ng Iran bilang sinungaling sa antas na hindi mo paniniwalaan. Ang matatalas na salitang ito ay nagpapakita ng lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ng Pangulo ng Amerika na nagpapakita lamang ito na walang interes ang Teheran na makipagtulungan sa komunidad ng daigdig upang ayusin ang kanilang mga isyong nuklear at pangrehiyon. Sa kabilang banda, iginiit ng Iran na wala silang direktang pakikipag-usap sa Estados Unidos. Sa halip, sinabi ng Tehran na ang tanging bansa na kanilang kinakausap sa kasalukuyan ay ang Oman, partikular na tungkol sa seguridad sa Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ay isang napakahalagang daanan ng langis sa buong mundo at ang anumang tensyon dito ay maaaring magdulot ng krisis sa pandaigdigang ekonomiya. Sa pamamagitan ng kanyang social media platform na Truth Social, isiniwalat ni Trump na nagsimula na ang mga paunang negosasyon at marami pang pagpupulong ang naka-schedule sa malapit na hinaharap. Nagpahayag siya ng pagkabigo dahil sa kabila ng mga seryosong paghahandang ito, pinili pa rin ng Iran na magsinungaling sa publiko at ipagmalaki na wala silang ginagawang pakikipag-usap sa panig ng Amerika sa likod ng mga saradong pinto. Nagtataka si Trump kung bakit nagpapakita ng ganitong ugali ang Iran sa harap ng publiko. Sinabi niya na napakababaw na ipagmalaki ng Tehran na walang nagaganap na talakayan, gayong alam ng magkabilang panig na mayroong mga diplomatikong hakbang na sinimulan. Ang ganitong taktika ng Iran ayon sa mga analis ay isang paraan upang mapanatili ang kanilang imahe ng lakas sa harap ng kanilang sariling mamamayan. Bukod dyan, binatikos din ni Trump ang pahayag ng Iran na sila ang may kontrol sa Strait of Hormuz. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, ang katotohanan ay kabaligtaran ng sinasabi ng Tehran. Iginiit niya na ang buong rehiyon ng Hormuz ay kasalukuyang nasa ilalim ng buong kontrol ng US Navy at walang anumang barko ang makakadaan ng walang pahintulot mula sa puwersang militar ng Amerika upang maprotektahan ang pandaigdigang kalakalan. Tinawag ni Trump ang presensya ng militar ng Amerika sa rehiyon bilang isang steel wall o pader na bakal na pumapalibot sa Iran. Ang blockade na ito ay naglalayong limitahan ang kakayahan ng Iran na magluwas ng langis at makipagkalakalan sa ibang bansa. Ayon sa Pentagon, ang pagpapatupad ng blockade na ito ay bahagi ng mas malawak na diskarte upang pilitin ang Tehran na sumunod sa mga pangkaalamang kasunduan. Ipabiliwanag ni Trump na dahil sa blockade ng US Navy, walang anumang kargamento ang makakarating sa Iran maliban na lamang kung pahihintulutan ito ng Estados Unidos. Ang hakbang na ito ay naglalayong maglagay ng matinding pressure sa ekonomiya ng Iran na kasalukuyan ng nagdurusa dahil sa mga naunang parusa. Ang kontrol ng Amerika sa mga karagatan ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na pigilan ang agresyon ng Tehran. Malinaw ang mensahe ng Pangulo ng Amerika, walang makakalusot sa pader na bakal na ito, maliban na lamang kung ang Iran ay makikipagkasunduan o tuluyang susuko. Ang ultimatum na ito ay nagpapakita na hindi handa ang Washington na makipagkompromiso sa mga pangunahing issue tulad ng seguridad sa rehiyon at ang pagpapalawak ng impluwensya ng Iran na pamamagitan ng kanilang mga kaalyadong grupo sa Middle East upang matiyak ang kaligtasan ng rehiyon. Idinagdag pa ni Trump na anuman ang tanggapin o hindi ng Iran, ang Estados Unidos ay kasalukuyang nakatutok sa paghahanap ng solusyon sa mga problemang dinala ng Tehran sa loob ng ilang dekada. Binigyang diin niya na ang Iran ay naging mapaghimagsik na puwersa sa rehiyon sa napakahabang panahon at oras na upang wakasan ang kanilang mga aktibidad na nagbabanta sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Sa kanyang mensahe, muling inulit ni Trump ang kanyang matatag na paninindigan laban sa ambisyong nuklear ng Tehran. Ayon sa kanya, napakasimple ng panuntunan ng Amerika, hinding-hindi papayagan ang Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Ang pahayag na ito ay umani ng suporta mula sa mga kaalyado ng US tulad ng Israel na matagal nang nagbabala tungkol sa panganib ng isang Iran na may kakayahang nuklear. Ang mahabang pahayag na ito ni Trump ay nagpapakita ng kanyang lumalaking galit at pagkabigo sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kabila ng mga pagsisikap na buksan muli ang mga diplomatikong channel, tila walang pag-unlad na nagaganap dahil sa magkasalungat na pahayag ng dalawang bansa. Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng Washington at Tehran ay nananatiling pinakamalaking balakid sa pag-abot ng isang mapayapang resolusyon. Bago ang pagsabog ng galit na ito, una nang inihayag ni Trump na ang isang bagong round ng negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran ay magsisimula na. Tiwala pa nga ang Pangulo na magkakaroon ng isang komprehensibong kasunduan na sasaklaw sa issue ng Strait of Hormuz at sa programa ng nuklear ng Iran.
Ngunit ang optimismong ito ay agad na napawi nang maglabas ng opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Iran. Agad na pinabulaanan ng Iran ang mga pahayag ni Trump na nagdulot ng kahihiyan sa panig ng administrasyong Amerikano. Ayon sa Tehran, walang katotohanan ng mga sinabi ng Pangulo ng US at wala silang balak na makipag-usap ng direkta sa bansa na patuloy na nagpapataw ng mga iligal na parusa laban sa kanila. Ang mabilis na pagtanggi na ito ay nagpalalim pa salamat sa relasyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Sa isang lingguhang press conference, nilinaw ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Baqai na ang kanilang pakikipag-usap ay eksklusibo lamang sa bansang Oman. Ayon kay Baqai, ang layunin ng kanilang talakayan ay upang masiguro ang karapatan sa ligtas na paglalakbay sa Strait of Hormuz at walang kinalaman ng Estados Unidos sa mga pag-uusap na ito na nagaganap sa pagitan ng dalawang karatig bansa. Sinabi pa ng opisyal ng Iran na ang pag-uusap sa Oman ay tumagal na ng 7 hanggang 8 araw. Nakatuon ito sa pagtatatag ng isang pansamantalang ligtas na ruta para sa mga barko sa Strait of Hormuz. Ayon sa kanya, may mga positibong pag-unlad na silang nakamit sa talakayang ito na nagpapakita na kaya ng Iran na pamahalaan ang seguridad sa rehiyon sa pakikipagtulungan sa mga kapitbahay nito ng walang tulong ng US. Matatandaang noong gabi ng Agosto 1, nagbabala si Trump na ang militar ng Estados Unidos ay nakakasana o handa ng umatake sa Iran sa antas na hindi pa nakikita noon. Ang matapang na pahayag na ito ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa buong mundo habang ang mga puwersang militar ng Amerika sa Middle East ay inilagay sa mataas na alerto upang maghanda sa anumang posibleng sagupaan o mabilisang operasyon. Gayunpaman, sinabi ni Trump na ang Iran at ang ilang mga bansa sa Middle East ang nakiusap sa Washington na ipagpaliban muna ang pag-atake upang bigyan sila ng pagkakataon na makabuo ng isang kumpletong kasunduan. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na bagamat handa ang US sa digmaan, mas pinili pa rin nilang bigyan ng huling pagkakataon ang diplomasya bago magsagawa ng anumang marahas na hakbang militar. Ngunit noong Agosto 2, muling sumagot ang media ng Iran at itinanggi ang mga claim ni Trump. Ayon sa kanila, ang Pangulo ng Amerika ang unang umatras mula sa kanyang banta dahil sa takot sa magiging tugon ng Iran. Sa huli, ang patuloy na banggaan ng mga pahayag ay nagpapakita na ang krisis sa Middle East ay malayo pa sa kapayapaan at ang tensyon sa pagitan ng US at Iran ay patuloy na magiging banta sa buong mundo